Okay guys, touchdown Changi International Airport! To, bago kayo makapasok sa Singapore, kinakailangan yung sagutan to. Hi! Binamit tayong viewers dito! Kasi mahirap kumilo sa isang bansa kung wala kang cash on hand talaga. Ito na yung nabook natin sa sakyan. So ngayon guys, kumakain tayo dito sa Tapaking. So ayan, cash ditong buksan nyo dito yung maleta. So super pwede yan. Lalo na kapag ka-trunk yung maleta nyo, di ba? Hello guys! I'm back again with another vlog, another series, another travel destination to visit. At ngayon po, pupunta tayo sa Lion City na tinatawag sa Asia, or isa sa tatlong city-state countries, which is ang Vatican, Monaco. Babalik po tayo ngayon sa isa sa super important sa ating country, which is sa Singapore. O diba? Gusto niyo yun? Kasi medyo maaga-aga pa po ngayon dito. Time check po, ngayon po ay 2:45 AM, June 16. And alam nyo, kadarating lang natin galing South Korea, wala pa tayong 5 oras sa Pilipinas, naligo lang tayo, pinalitan lang natin yung laman ng maleta natin, tapos ito na agad tayo. And special tong trip na to kasi hindi siya solo travel, kasama natin ngayon ng parentals. So, andito na tayo sa mismong boarding, yung after ng immigration and security check. Super dali lang ng sistema, hindi na guys tayo hindi na tayo nahirapan, check-in lang, tapos doon sa immigration, walang tinanong gano. Isa pala, ang tinanong, kung ikaw ba ay government employee, and sabi ko, hindi pa ako government employee. So, ganun lang siya. And alam nyo, medyo yung punta natin kasi maulan siya. Like, ito ilalagay ko dito yung screenshot. So, yan yung weather forecast sa Singapore ngayon. Uulan simula first day natin or day 0 pa lang hanggang last day natin. So, ang travel date natin dito is from June 16 to June 21. Okay? And target nating puntahan, syempre, yung mga touristy countries. And this one po, itong vlog series na to, is hindi siya yung solo travel guide, okay? So, this one, magagamit tong guide if ever kung pupunta kayo with your family. So, basically, mas madadaling mga proseso ang mga gagawin natin dito. And mas madadaling mga transportation mode ang gagamitin din natin, okay? Kain muna tayo ngayon dito sa Tapaking. Tanan! So ngayon guys, kumakain tayo dito sa Tapaking. So ang in-order natin itong Royal Meal. So yung Royal Meal meron siyang daing, parang sausage ganyan, tapos tapa, then ito egg and sinangag. Ayan. So basically, ang presyo niya ito. So yung Royal Meal B is 350 pesos kung kakain kayo dito sa Tapaking, ito yung presyo. Tapos tingnan niyo bottled water nila dito 55 pesos, 550 ml. Tapos yung kape 90. Okay, so yun, that's it. Okay guys, touchdown Changi International Airport! Okay, we're currently here na. Ayan, so immigration part na yun dun sa side na yun. So hindi na tayo mag-video dito. Balikan ko kayo later. So, dito, bago kayo makapasok sa Singapore, kinakailangan yung sagutan to. So, napakadali lang niya, para lang siyang e-travel sa Pilipinas. Then, ang ginawa natin is, syempre, tatlo tayo. So, merong lead traveler, tapos merong dalawa tayong inad na traveler na kasama natin, which is yung mother and father ko. So, ganun lang siya kadali. Super user-friendly ng parang e-travel or e-arrival card or website ng Singapore. So, ilalagay ko dito yung itsura ng ginawa natin. Ayan. So, technically, ang i-insert nyo lang dyan is kung saan kayo mag-i-stay, kung paano kayo magpupunta sa Singapore, which is yung flight nyo lang. Ilalagay nyo dyan yung flight number, ganyan. Kung kailan kayo aalis, and so on. Kung nakapunta kayo sa Latin America or hindi. Ganun lang siya, guys. Okay? So, again,
Again, ito, kung hindi nyo pa nasagutan, yung QR code, nandito naman siya. Pero ako, ang maisasuggest ko sa inyo, sa Pilipinas pa lang or sa NAIA pa lang, sagutan nyo na para hindi na kayo mag-cause ng delay dito. Again, napakadali lang nitong Singapore Arrival Card and napaka-user-friendly ng website nila. Tapos na tayo sa immigration part. So, ito yung itsura naman after immigration. Meron ditong duty-free, ayan, cosmetics and perfumes dito. Dito naman mga wines and spirits. If ever, pagdating nyo, kung meron kayong sa-celebrate dito ang birthday, pwede kayong bumili dyan. Hi! May na-meet tayong viewers dito. Thank you so much po. Enjoy Singapore! Diba guys, ang dami nating mga viewers dito sa Singapore. Nakakatuwa. Ngayon, let's go. Kunin natin yung maleta natin. Ito ang baggage belt natin. This one. Wait, ala pa yung maleta. Alagpas na tayo guys sa lahat ng mga dito, security check, clearance, baggage belt, ganyan. So ito po yung itsura ng lalabasan nyo kapag sa Terminal 4 part. And ito yung terminal na lalandan nyo kung Cebu Pacific yung inyong sasakyan. Okay? So, ito siya. Meron ditong mga ganyan. Bilihan ng mga SIM card. And Singapore's #1 travel SIM. Pero sa sitwasyon natin, hindi na tayo bibili niyan guys. Pwede kayong mag-check na to. Ayan, yung official map ng Singapore kung gusto nyo. Or kung pwede naman, yung Google Maps nyo na lang din yung gamitin nyo. Tantosan nyo doon kung ano yung pupuntahan nyo, ganyan. Sa case natin, hindi na tayo bibili ng SIM card dito. Mapa-physical SIM or eSIM dahil tayo po ay nag-avail ng eSIM sa Klook. Yung link ilalagay ko sa video description and also yung presyo kung magkano natin siya nabili. So, tried and tested natin yan every time kapag dadating tayo sa kahit ang bansa sa Asia and sa Europe. Though hindi pa natatry sa mga ibang kontinente. Ay, maliban pala sa also pala Australia, na-try din natin yung eSIM ng Klook. Napakabilis po, umaabot ng 300 Mbps pataas. Sundan nyo lang yan, yung mga signage dito. Pagka dito, taxi, ride hailing, pick up, ito, yung mga Grab yan. So, doon yun sa pinakadulo. Kaya lang, hindi tayo dyan muna pupunta. Kasi napakaaga natin lumating. So, mag-jewel na muna tayo. So yung jewel, yan po yung super sikat na part ng Singapore. Ilalagay ko dito yung jewel. Ayan yung itsura niya. Ito yung mga kainan na meron dito sa Arrivals Hall. Ano to? Mamum? Mamum. Ayan siya. Ngayon, sasakay tayong bus. Binaba na ngayon tayo ng bus dito sa Terminal 2 and dito din yung area ng Jewel. Pero before tayo magpunta doon sa pinaka-Jewel part talaga, pumunta na muna tayo dito sa far left side. Sa pinakadulo, meron kasi dyang restaurant na masarap na kakainan natin. Katabi siya ng McDonald's. And doon din yung ATM na winidrahan natin before, if you remember it. Dito tayo ngayon, magba-brunch. Kung naalala nyo, nag-switch yun din tayo before. Ito yung mga options dito. May mga fried rice, mayroong mga bao, may mga chong fuan, soup, steamed dim sum, and fried and baked something and ba? Ito yung itsura niya. Ngayon, magwi-withdraw naman tayo ng ating konting pocket money dito. And dito po kasi sa Singapore, super cashless na kadalasan. Like sa mga restaurants, ganyan. And even yung mga maliliit na mga restaurants, meron na silang terminal na kung saan pwede nyo gamitin yung Mastercard and Visa card nyo. So, andito ngayon tayo sa ATM area dito. Far left nyo to matatagpuan kapag ka nandito kayo sa T2 Arrivals Hall. So, natry na natin itong OCBC, DBS, and UOB. Itong OCBC, hindi ko siya ma-recommend sa inyo. Itong DBS, meron siyang service charge. Itong UOB, ito po yung marereko ko na ito yung nasubukan natin before. Okay? Again, kung kayo po ay dadating dito sa Singapore, always choose UOB. Mag-withdraw na tayo. UOB. Tananan.
Ganyan siya. Ayan, tuturuan ko kayo kung paano ang step by step. Transaction in progress. Please wait. Okay. Enter yung PIN. Ayan, enter na natin. English, cash withdrawals, savings account. Gusto natin ang receipt. Amount, so 200. Yan lang. And click enter. Tanananan. So, may mga ganyan. I'll always choose proceed without conversion. So, nakalagay dito, magkano yung babawas sa atin if ever? 9,803. Dito, proceed without conversion. Bali, ang mangyayari, mga ibang transactions natin dito, gagamitin lang natin credit card and Gcash card lang din. Ang mahalaga lang, may cash lang tayo. Kasi, mahirap kumilo sa isang bansa kung wala kang cash on hand talaga. Ito lang yung cash natin, and I'm really sure hindi din natin ito mauubos. Dahil super cashless talaga dito ngayon sa Singapore na. Umakyat tayo ngayon dito sa departures area kasi sinusulit natin lahat ng mga view, lahat ng mga features ng Changi International Airport. Alam nyo, one of the reasons kung bakit hindi pa tayo umaalis dito at iniikot pa natin is yung flight natin pabalik sa Pilipinas sa June 16. Ay hindi, June 16 pala ngayon. Yung flight natin babalik sa Pilipinas sa June 21 is madaling araw. Usually kasi kapag madaling araw, it's either sarado na yung mga establishments at yung ibang features like, pero ito, meron yan for sure. Pero yung mga ibang features like close siya, hindi functional. So, maximize na natin yung stay natin dito kasi mag-check-in lang naman tayo ngayon and talagang parang rest day lang siya. And also, di ba syempre, kasama natin ang parentals. Usually kasi kapag kunyari may kasama kayong family, may mga dapat siesta time na tinatawag na kailangan nila magpahinga tapos lalabas na lang uli ng gabi, ganun. Ngayon naman, tumawid naman tayo dito sa Jewel Changi Airport kung saan makikita ang super famous na fountain. Ito na tayo sa fountain area. And alam nyo dito, yung nakapalibot dyan, mga restaurants and establishments, kaya hindi kayo mabobore. Yung pinakita ko sa inyong clip, doon yun sa 3rd floor. At ngayon naman, dito naman tayo sa pinaka-ground floor para makita natin yung angulo ng Jewel Rain Vortex from here. Ngayon guys, bibigyan ko kayo ng fun fact about this one. Itong rain vortex na nakikita nyo sa likod natin, ito po ang world's tallest rain vortex. I mean indoor waterfall. Ayan siya. Tanan! Mayroon siyang 40 meters or 131 feet. Bali ito, nag-open to noong April 2019 and ito yung kumbaga parang signature na feature ng Jewel Changi Airport. So siya, nasa center siya ng Terminal 1, 2, 3, ganyan. Tapos kung saswertehin nga kayo, merong train dito yung dadaan talaga siya. Tapos sa taas, merong kainan dyan. Kumain na tayo before, kung mapapanood nyo sa mga ibang mga previous travel series natin sa Singapore. Tapos, it's giving very jungle, concrete jungle vibe pagka nandito kayo. Yun nga lang, medyo mainit din dito. Pero hindi kasing init sa labas kasi mararamdaman mo yung pinaka-moist, ganun. So, since tayo po ay ilang beses na nakakapunta dito, ayan, tayo ang bantay ng mga maleta. Yun ang mga things na nagagawin nyo kung kayo parang magiging parang magtutour, magli-lead sa inyong family. So, ayun sila. Ayan, for the picture sila, for the picture of people dito, again, sa Rain Vortex. Tignan nyo, may schedule dito yung trip.com, light and music something, showcase. So, Monday to Thursday, 8 p.m. and 9 p.m. Friday to Sunday naman, 8 p.m., 9 p.m. and 10 p.m.
Tignan nyo, itong sinabi, makakita lang siya ng mga puno-puno, i-stop talaga. Kahit saan nagpipicture, kahit saang sulok. Kaya kapag kayo, maglaan kayo ng extrang photo op time. Kasi kahit bamboo lang yan, magpipicture. Pero maganda nga naman to, oo. Yung side na yan. Ito, just in case you want to know kung ano yung mga shopping options dito sa Jewel Changi. So, meron ditong fair price. Yan yung kanilang supermarket dito. Mga dining options naman ito. So, merong all-American food. Merong KFC. May yaw-yaw. May sukiya. Kaladtay. Potato corner. Guzman E. Gomez. Shopping options? Ayan. So, meron ditong Aldo. Don Quixote. Sasa. Miniso. Zara. Ito naman sa B1, BHC Chicken, McDonald's, Lotteria. Yan. Yan yung mga pwede nyo makita here. Saya. Hindi ganoon ka-crowded yung vortex area. Which is good. Nakapag-picture tayo ng maayos. And kapag pupunta naman kayo dito sa Singapore, expect nyo na din na medyo pricey talaga yung mga halaga ng pagkain dito sa mismong airport area kumpara sa mga hawker center sa city center. Ngayon lang tayo nakarating dito sa B1 ng Jewel. So, may food court dito. Ayan, may McDonald's, Ipoh Town. Nandito din yung Miniso. Hanapin natin kasi dito sa B1 yung pick up point ng Grab. So, dito po sa Singapore, Grab. Hindi Uber. And para mas less hassle experience, i-connect nyo na yung card nyo. Pwedeng Visa card, pwedeng Mastercard. Acceptable din yung credit card and even GCash card. Hanapin natin kung saan yung pick up point. Uniqlo. Andito na ngayon tayo sa B1. So nakalagay dito, you are at Terminal 1, Basement 1. Dito yung ride, hailing, arrival, and pick up. So nag-check tayo ngayon kung magkano yung presyo papunta sa ating hotel. So, ang hotel natin kasi is Hotel 81 Premier Star. So, yung standard is 21.42 Singapore dollars. Tapos, yung large car naman is 30.28 Singapore dollars. O, diba? So, ito yung natin. Ito yung consider natin because of marami tayong dalang maleta. Ayan. Ayoko nung magkakagulo pa mamaya kapag kunyari baka mamaya hindi kasya yung i-book natin. So, again, 30.28 Singapore dollars ang presyo ng sasakyan natin. Ito na yung nabook nating sasakyan. We're here guys, ating hotel. Itong Hotel 81 Premier Star. So, before tayo mag-continue, ito pong Hotel 81, ito po yung super budget hotel line dito sa Singapore. And actually, before merong Fragrance Hotel, Hotel 81, tapos yung ibang mga Fragrance Hotel, Ibis na ngayon, okay? So, if ever po kapag kayo maghahanap kayo, always check kung medyo gusto nyo magtipid, ganyan, mag-check kayo ng Hotel 81. So, ngayon kasi sa trip na to, dalawa yung hotel natin. So, ito yung first hotel natin, which is this one, budget hotel. Tapos, lilipat tayo sa middle ng trip sa isang mid-scale naman na hotel, okay? So, para masubukan natin lahat. And again, this one, perfect siya for families. So, ito, around to sa Geylang area. So, Aljunied Station, yung malapit dito. And hindi natin first time magstay dito. Yung unang-unang punta natin dito na kasama ang sister ko is dito din tayo sa area na to. Fragrance Hotel naman yung tinuluyan natin back then. So now, let's go. Papakita ko na sa inyo itong Hotel 81. And itong Hotel 81 Premier Star, ito po yung may pinakamagandang review sa lahat ng Hotel 81 na makikita nyo sa internet. Tanan! Yan. Tignan niya guys, yung hotel chain ng Worldwide Hotels. So, Icon Hotel, V Hotel sa Lavender, ayan, Hotel Boss,
Hotel Me, tama ba? Venue, Value, Hotel ba yan? And also itong atin, Hotel 81. This one budget to. Ito, gusto natin itong pagstayan before kasi dito i-pick up ng from Singapore to Malaysia naman via Hotel Lavender area, di ba? Andito na ngayon tayo guys sa ating room. So before we start, ito pong room natin is ang kanilang Queen Superior room. So this one, mabubook nyo to for as low as 3,484 pesos per night. And knowing dito sa Singapore, mura na po yung presyo na yon for a budget hotel na hindi siya hostel, okay? O hindi yung parang may mga bunk bed. So if ever you're interested booking this type of room and hotel, is yung link ilalagay ko po sa video description at pwede nyo pong gamitin yung mga codes natin. Ilalagay ko dito sa screen. So, meron tayong iba't ibang codes. Meron tayong Paul Ivan Klook, one-time usage yan, sa Klook yan. And meron din tayong Ivan DG Agoda, 5 times yung pwedeng magamit sa Agoda naman yan. So, technically, para ma-redeem yan, i-click nyo lang yung video, yung link sa video description or sa comment section, tapos redeem. Tapos, pag nagamit nyo, click ulit, redeem. Up to 5 times po, okay? Super simple lang ng room. Pagpasok nyo sa mismong door, ito agad ang bubungad sa inyo. So, meron dyang open cabinet na parang tinatawag natin sa may sampayan dyan. Dito sa baba na to is yung safety deposit box and refrigerator. So, ayan, kasi ditong buksan nyo dito yung maleta. So, super pwede yan. Lalo na kapag ka-trunk yung maleta nyo, di ba? Tapos, ayan, super simple. Ito na agad yung bed. Tanananan! Ayan yung bed. And dito sa side naman na to is meron ditong area na may upuan na ganyan na kung saan, I think, tatanggalin natin yan kasi hindi naman tayo nagkakape. Ilalagay natin dun sa taas. Tapos yung laptop yung ilalagay natin dyan. Ito, meron dito mga socket, may mga saksakan dyan, tapos controller ng ilaw. If ever, kung ayaw nyo ng ganyan, or buksan nyo ulit, ganun. Okay? So may pasalamin po dito. Yun nga lang, hindi full-length mirror, half lang siya, but it's okay. And ayun, upuan, trash bin. Ano naman to? Nabubuksan to for sure. Ayan, hair blower. May pa hair blower sila. And also, telephone. If ever, you need ng kausapin niya mismo front desk. Dito, merong extra sabitan ng gamit, ng damit, ganyan, or kung ano pa man yan. Tapos, ito po, yung TV na kung saan dyan nakalagay yung password ng Wi-Fi. So, bawat room, iba't ibang password, okay? Iba't ibang Wi-Fi router. And, tanananan! Itong area naman na to is yung sink area na kung saan nakakatuwa because knowing na budget hotel siya, ito yung panghugas kamay. Tapos ito naman yung premium filtered drinking water. So if ever, para hindi na kayo bumili sa labas, pwedeng dito na lang kayo inom. Ayan siya. So pwedeng inumin yan. Malinis. Okay. Tapos meron silang pa-dental kit dyan. And again, meron dito pa salamin. Hello! Natural lighting ang atake. Diba? Ayan, kung kayo po ay may gagawin sa mukha nyo, magme-makeup ba kayo or what, and so on, mag-aayos kayo ng buhok, pwede dito yan sa area na to. Tapos ito yung itsura ng salamin natin dito. May nakalagay dyan, firefighting access, do not obstruct. Okay? So, ayan siya. And ito yung view ng paligid ng area natin. Diba? Ayan, may Hotel 81 na naman doon sa side na yon. May Fragrance Hotel doon sa side na yon. Ganon siya. Tapos ito ang pinaka-toilet. Tanana. Ayan yung toilet bowl. Walang bidet as usual. And ayan. Pwede pa tayo dito maglagay ng mga kung anik-anik. Ito yung partition nila and also ayun yung shower area. Diba? Tada! May door naman yan kaya hindi magiging messy. That's so quick. Ganun lang. Okay, so we're done. Ngayon naman, share ko naman sa inyo yung experiences natin and also magbibigay ako sa inyo ng tips sa mga anak dyan na mag-travel with family tapos kayo ang magli-lead, okay? So, itong tip na ibibigay ko sa inyo is this is yung ina-apply ko every time na hindi naman tayo solo travel, may kasama tayong parents or medyo mas matanda sa atin, okay? So, hindi siya yung super kadalasang ginagawa nating traveling style. So, this one, we need to adjust, ganyan, depende sa gusto nila, curated sa kakayahan nila, ganyan, and so on, sa interest, ganyan, okay? So, before yon, sabihin ko muna sa inyo yung experience natin from Naiya going sa Singapore. Super smooth po na nangyari, sempak tayo. Yung price ng ticket, ilalagay ko dito per person sa screen kung magkano natin siyang na-book. And after natin mag-check-in, ayan, nakuha na yung maleta. Then, kung dumaan na tayo sa immigration, ang tinanong lang sa atin is kung government employee daw ba tayo. Yun naman usually kadalasan yung mga tinatanong.
At kung kayo po ay first-time travelers at hindi pa po ganoon kadami yung travel history nyo, ito po yung mga dapat yung ihanda so far. Ayan. Then, yung dyan, nakalagay din dyan yung travel itinerary. Okay lang na nasa notes sa mismong cellphone nyo at yung mga soft copy ng inyong mga booked activities sa klooktrip.com, Agoda, or kahit saan pa man yan, KKday. Bahala po kayo. Basta kahit soft copy, meron lang just in case na hanapin lang sa inyo. Again, mas mabuti na meron kayong ipapakita kaysa hanapin tapos wala kayong maipepresenta. Okay? So, after nun, balak sana nating mag-lounge. Gusto ko lang kasi meron namang free entry din yung mga kasama mo kapag kunyari sa card yan. Kaya lang, unfortunately, as of June 16, 2026, is under renovation yung mga lounges doon sa taas. So, walang bukas na nakita ko. Kahit yung Singapore na lounge, yung Cathay, Marhaba, Pugs, yan, mga wala yan. Okay? So, after nun, pumasok na tayo sa aeroplano. Super smooth din. Tulog tayo buong biyahe. Kaya hindi ko din na-videohan yung usually. Binibidyohan natin yung touchdown Singapore, ganyan-ganyan, mabuhay Singapore. Diba usually yung mga ganong sinasabi si Pal and si Sempak. Hindi ko na-videohan yung kasi tulog na tulog tayo kasi nga kagagaling lang natin sa South Korea. Like, isipin nyo, kahapon nandun lang tayo, tapos ngayon andito na tayo sa Singapore, ganun siya. And sa Philippine Travel Tax, kung tatanungin nyo ako, pwede nyo na siyang bayaran online. Yung sa parents ko, binayaran ko na siya sa Sempak mismo para mas mabilis. So, ang binayaran natin is 1,620 plus 50 pesos na admin fee. So, 1,670 yun. So, 1,670 each. And sa case natin, pagka po kasi sa Pilipinas, kadarating nyo lang at wala pa kayong 24 hours, pwede po kayong mag-request ng exemption. So, ito po yung ating na-request. Inisyohan tayo ng staff doon ng ganitong papel. So, hindi ko na siya ipapakita at all, pero certification siya. Ayan, meron kasing passport number dyan na nakalagay. Ayan. Certification siya na kung saan ay magpapatunay na nakalagay dito, this is to certify that Paul Ivan de Guzman with passport number Chuchu is not covered by travel tax, being transit passenger with ticket number tutututut, ganyan. He arrived in Manila on June 15 at 11:30 p.m. So, basically, kasi wala pa nga tayong 24 hours, kaya exempted tayo sa 1,620. Kaya kung kayo po ay frequent traveler or medyo may ganun kayong scenario na magkadikit yung trip A at trip B nyo, tipid ang 1,620 sa inyo. Okay? So, after nun, ayan, nakaalis na tayo, nakadating na tayo sa Changi International Airport. Super smooth lang din ang experience. Yung passport, igaganyan nyo lang. Then, magpipicture lang sa inyo. Kasi, di ba nga e-gate na nga dito lahat sa Singapore. So, after nun, kinuha na natin yung maleta natin. Then, nag-explore lang tayo sa Changi International Airport and also sa Jewel. So, yung Jewel po, at yun po ang sikat na part dito, yung Jewel Rain Vortex na tinatawag, na merong parang pa-fountain na bumabagsak na ganyan. So, I have decided na dali na dun agad si parentals para maikot na agad kasi yung flight natin pabalik is madaling araw nga. So, kapag kasi madaling araw, hindi full yung features na makikita eh. Aside from madilim, yung mga ibang establishment sarado. So, I have decided na iikot na sila agad. Okay? So, yun lang naman po so far. Then, nag-grab tayo from airport going here. Meron pong mga iba't ibang options para makapunta kayo sa hotel nyo from the airport. So, number 1, pwede yung pinakamura, mag-bus kayo. Pwede ding mag-train kayo. Kaya lang, ito pong option na to, meron siyang mga change ng line, okay? So, that one, medyo hassle siya. Kung kasama niyo yung family niyo, is ang marerecommend ko sa inyo, mag-private transfer na lang kayo or mag-grab. Yun siya, para mas convenient. Then, kapag gusto niyo naman mag-train at mag-bus, from here na lang sa hotel, going sa destination niyo. Pero yung kapag kunyari maramihan kayo, okay lang na mag-grab na lang kayo. So, sa case natin, ang binayaran po natin, teka, tinitingnan ko baka kasi magkamali tayo. Nagpa-pick up tayo sa door 6, B1 sa airport. So, from Changi Airport to Hotel 81 Star, ang binayaran po natin is 30.28 Singapore dollars. Not bad. For 3 packs, okay na siya kasi may mga maleta na nandun na nakalagay. Imagine the
hassle kapag buong family kayo na mag-transfer ng train kung magte-train kayo, di ba? So, super okay siya. Yun yung maisasuggest ko sa inyo kung family kayo magta-travel, okay? And next naman, nakapag-check-in na tayo dito and magka-separate ng room tayo and ang parentals. 2 room yung kinuha ko para mayroon silang privacy and mayroon din akong privacy here para makapag-vlog ako ng maayos kasi nahihiya ako minsan kapag ganun, okay? So, after nun, ngayon naman sa planning phase naman tayo. So, kapag po kayo po ay magta-travel with family is again, sa itinerary na mga makikita nyo sa mga susunod na vlog, tignan nyo kung gusto ba nila yon or kung matatakot din ba sila sa mga ganitong something, kung may allergy ba sila, kung ayaw ba nila yung mga ganito, kung mainit ba, kung madami bang lakad na mangyayari. So, tayo po sa case natin, hinati natin yung araw natin and each day, magkakadikit lang yung tatravelan. So, tomorrow or sa mga susunod na araw, pwedeng pag-iba-ibahin naman to, depende sa inyo. So, meron tayong inihanda dito. Teka lang, na ko sa salamin. So, number 1, ang inihanda natin is yung Marina Bay and downtown area. So, dyan, magkakadikit yan. Maglalakad tayo sa Merlion Park, Marina Bay Sands, Art Science Museum area, Gardens by the Bay, Singapore Flyer. Yan naman. Yan, pwedeng magkakadikit yan para hindi na kayo magpalipat-lipat pa sa kunyari. Andito sa north yung isa, tapos nasa south yung isa. Pag dikit-dikitin nyo po yung itinerary nyo. So, pwede nyo gayahin to ha, depende kung gusto nyo. Next naman, kung gusto nyo naman, kapag naman Chinatown, Clarke Quay, district area, ganyan, yun naman yung Chinatown, ikutin nyo yun, super sikat yan for pasalubong area, for food trip din. Meron din siyang Chinatown complex na tinatawag for hawker centers, tapos Buddha Tooth Relic, Lau Pa Sat, ang pinakasikat na satay, tapos Boat Quay and Clarke Quay. Yan. And pwede kayong magdagdag, pwede nyo bawasan, depende sa interest mo mismo and interest ng family mo. Next naman, kung gusto niyo naman, Kampong Glam area, Bugis and Orchard. Ito naman yung mga pwede nyo mapuntahan. Kampong Glam, Sultan Mosque, Haji Lane, Fort Canning Park, and also Orchard Road. So dito, mix of culture, food trip, and also mix din siya ng shopping. Kayo bahala, depende. Pwede namang mag-window shopping lang kayo. Tapos, next naman, mag-aala tayo ng 1 whole day for Sentosa Island. So sa Sentosa, I think perfect siya for families kasi andyan lahat ng entertainment side. Like, andyan Universal Studios Singapore, Sentosa Island itself, andyan yung Sea Aquarium, yung Siloso Beach, yung Sky Helix Singapore na kung saan kapag sumakay kayo, iaangat na ganyan. Though hindi ko pa kasi alam, depende kasi yan sa parents nyo kung gusto nila ganyan. Pero one thing is for sure, mag-Universal Studios Singapore tayo kasi yun ang mga gusto nila. Tapos, aside from that, pwede kayong magdagdag kung gusto nyo ng mga underrated spots, kung gusto ba nila yon, yung Juchat, ganyan, and so on. Basta, ano nyo sila, itong mga sinasabi ko na ito, parang tip to between me and you na kung saan makipag-coordinate kayo sa parents nyo kung paano nyo sila ililibot, okay? Kung ano interest nila. Pero sa case kasi natin, more on parang shopping and window shopping lang ang gagawin natin and also mag-iikot tayo sa Sentosa. Yun yung mga gusto nila at ni-request nila sa atin. Kaya doon natin sila dadalhin. So, Ivan, next naman, aside from sa mga tourist attractions na yun na magkakadikit, ano pa ba yung mga dapat i-consider kapag kakasama yung family? O, di ba? Grabe, Singapore vlog to at the same time, family travel tips. Nakakatawa. Pero at least, ganun naman, paminsan-minsan naman, meron tayong ganito para makita nyo din na may mga ganitong dapat i-consider, okay? Just in case kung kayo ang head planner, okay? Number 1, kailangan nyo i-consider yung toilet access, kung saan ba merong CR, ganyan. Sa case natin, ilang beses naman na tayo napunta sa Singapore, so tinitignan natin kung saan. Kasi usually, mahilig sa toilet break kapag ganyan, di ba? So may toilet break. So, kanina lang, hindi ko na nabibidyohan, pero mga nagto-toilet break, ganyan. So, yun, isipin nyo kung saan yun. And usually, sa mga malls yan, sa mga public transportation areas, meron namang mga toilet dyan, ganyan. Next naman, kailangan nyo din i-consider yung transportation mismo. Is it easier ba kung mag-grab and taxi, kung mag-public transportation na bus or train, or mag-walk na lang? So, kayo bahalang ganyan. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, pag dikit-dikitin nyo, para pwedeng yung pagkapa-entry nyo dun sa area na yon, mag-bus at train na lang, then from there, mag-walk-walk na lang kayo kapag nandun na kayo para tipid din sa pamasahe, di ba? So, yun naman siya. So, medyo pricey din kasi kapag grab, ganyan. Pero yun, again, convenient siya, lalo na kung may kasama kayong senior, ganyan, or 50 years old pataas. Sa case natin, 50 years old pataas na yung mga kasama natin dito ngayon. So, ganun siya. And also,
Kung baliktad naman, kung kunyari magulang naman yung nagpaplano tapos may kasamang anak, usually di ba may mga stroller yung ganyan. Sa mga public transportation areas naman po or stations naman ng mga train, ganyan, meron namang lift. I-check nyo lang mabuti sa Google Maps din. Ano nyo doon, wheelchair accessible. Then si Google Maps na yung magsasuggest sa inyo para doon na kayo pumasok sa mga train station entrance exit na may lift. Okay? Next, kailangan i-consider kung walking distance nga siya. Kapag ka masyadong mahaba o masyadong mahaba ilalakarin, mag-public transport na kayo or mag-grab na kayo. Pero pagka malapit, pwedeng lakarin yan. And bring Jisoo Life. Kasi dito po sa Singapore, super duper humid and minsan mas mainit pa dito kaysa sa Pilipinas. Next, yung weather. Always bring ito ng payong. Yan, magdala kayo ng payong para mas okay. Next, i-consider nyo din kapag kami kasama kayong family, yung food and drinks. Kung gusto ba nila ng sabaw, kung gusto ba nila ng gulay, kung gusto ba nila ng medyo panghimagas na matamis, kung gusto ba nila ng mga kape-kape, ganyan. So, i-ready nyo yan sa itinerary nyo. Basta alamin nyo kung ano yung hilig nila. Sa case natin, mahilig sa kape. Mahilig sa kapeng black ang parents natin. So, yun ang gagawin natin. Dadalhin natin sila sa mga areas na may coffee din. Pero, nating fans, hindi naman sila mahilig sa mga coffee shops na super duper ganung level ng mga coffee shops. So, magtitingin-tingin tayo ng merong accessible sa kape. Ganyan. Next, rest opportunities. Ito mahalaga to kasi hindi naman lahat ng mga makakasama natin sa family ay parang same energy level natin. So, kung tayo, nagta-travel tayo na parang kunyari from 9 a.m. go hanggang 5 p.m. non-stop yan, pahinga lang is yung kain. Kapag kami kasama tayo, merong niyang tinatawag na siesta time or rest time din or kung ano pa mang tawag. Merong uupo-upo lang, parang uupo lang na ganyan muna at magre-rest and so on. Consider nyo din yung ganun kung saan kayo magre-rest. Kahit mag-alat kayo ng mga 30 to 1 hour break pag may kasama kayo. Okay? Pwede ding at the same time, habang nagre-rest, is doon nyo na din dalhin sa coffee shop para nagkakape na at nagre-rest din. Okay? Next is yung timing. I-consider nyo din yung timing because of, kunyari, merong mga certain places na mas onti ang crowd kapag pumunta kayo ng morning. Usually naman ganyan. At meron namang places na mas maganda naman kapag kagabi kayo pupunta because of the illumination, for example. Ganyan. Okay? So, yun lang yung parang mga basic considerations na kailangan nyo gawin kapag kakasama nyo yung family nyo. And kung meron pa kayong additional tip na hindi ko nabanggit dito na para makita din ng viewers natin, feel free to drop it lang sa comment section para mabasa ko at may apply ko din for future purposes and pwedeng may apply din ng mga viewers natin na makakapagbasa. Okay? Yun lang po. Again, maraming salamat at sana nagustuhan niyo episode 1 ng ating vlog. And abangan niyo po ang mga susunod nating vlogs and featuring our first country na nabisita natin noong bata tayo sa Singapore. Again, Ivan Nicholson po. Kung di pa kayo nakasubscribe, feel free to do so. At kung di pa kayo nakafollow sa ibang social media platforms, ting! Ayan po yung ating social media handle. Again, Ivan de Guzman. So, yun lang. Thanks!